One time, the new Filipino time, 7:01 ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. PNP Chief General Alan Purisima nagisa sa pagdinig ng Senado. Mansyon sa Nueva Ecija inamin. Samantala, early retirement kay General Purisima inirekomenda ng ilang senador. Investigasyon sa calling card scandal, walang cover-up ayon sa PNP. Malacanang patuloy sa apila sa mga Pinoy sa Hong Kong na huwag sumali sa mga protesta. Ilang Pinoy na paulat na sumali na rin sa demonstrasyon. Alert level 3 sa Bulkang Mayon nananatili. Posibleng pagsabog dahil sa patuloy na pag-init sa loob ng bulkan. Ibinabala. Pinoy peacekeepers mula sa Golan Heights may heroes welcome sa Malacanang ngayong araw. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Magandang umaga mga kabrigada, hatid ho ng Brigada News FM Philippines. Ang Brigada Balita Nationwide, hatid rin ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga taga-hatid balita, Brigada Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Araw ng Miyerkules, October 1, unang araw sa buwan ng Oktubre 2014. Brigada Balita Nationwide. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Pag-aaralan ng Senado ang pagre-rekomenda ng kaso laban kay Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima. Ito'y matapos ang ginawang unang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Grace Poe hinggil sa kinasasangkutan na kaso o kinasasangkutang iskandalo ni Purisima. Sa pagharap ng nasabing opisyal, todo paliwanag ito hinggil sa pag-aari niya ng malaking bahay at lupa sa San Leonardo, Nueva Ecija. Inamin rin ni Purisima na nabili niya noong 1998 ang 4.7 hektaryang lupain sa Nueva Ecija sa halagang 150,000 pesos at inumpisahang ipatayo ang bahay noong 2002. Paliwanag nito na sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung SALN, binanggit nito na 3.7 million pesos ang market value ng nasabing lupain kasama na ang 204 na metro kwadradong bahay habang 1.7 million pesos naman ang assessor's value nito. O narito ay may dalawang grupo na nauna nang nagain ng plunder charges laban kay Purisima. Your Honor, I rate myself about 9. Samantala mga kabrigada, hindi pa rin lusot sa anumang pananagutan si Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima sa kabila ng mga paliliwanag nito kaugnay sa mga kinikwestiyong yaman. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate Committee on Public Order Chair Grace Poe na kanyang bibigyang konsiderasyon ang mga inconsistencies sa mga pahayag ni Purisima sa pagdinig kahapon sa isusumite nitong komite sa report sa mga susunod na araw. Samantala mga kabrigada, sa kaugnay na balita, alamin natin ng ilang pahayag naman ng ilang senador na nagsusulong ng early retirement kay General Purisima. Brigada Bong Kagape, i-brigada mo! Brigada Live Report! Inirekta ngayon ng ilang senador ang early retirement laban kay Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima kasunod ng mga kontrobersiya na kinasasangkutan nito, lalo ng pagtaas ng krimen sa bansa at ang questionable mga ari-arian nito. Ayon kay Senator Sergio Osmeña III, lalo lamang maapektuhan ang imahe ng Philippine National Police at mawawala ang tiwala ng publiko sakaling magpapatuloy pa rin si Purisima sa kanyang pwesto. Nararapat na rin anya maghanap na rin ang Pangulong Benigno Aquino III ng posibleng papalit kay Purisima, lalo na't hindi naman kapanipaniwala umano ang mga paliwanag dito sa Senado sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay sa sinasabing yaman nito. Inihayag ni Osmeña na ang naturang rekomendasyon ay direkta nitong ipapaabot sa Pangulong Aquino.
Pakinggan natin si Senador Serge Osmeña. Sinabi ko na kahapon po, his best option to give his friend Pinoy the least headache is just to take early retirement. Kasi napaka-controversial niya, hindi tumatapos-tapos. So as long as nakaupo siya doon, mawawalang kumpiyansa ng taong bayan. Napag-alaman na taliwas sa akusasyon na umaabot sa 50 hanggang 120 milyon pesos ang kayamanan ni Purisima. Nasa 6.5 milyon pesos lamang ang kayamanan nito batay sa kanyang 2013 na SALN. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Ipinaubayan naman ng pamunuan ng PNP o Philippine National Police kay General Alexander Ignacio, ang Director for Plans ng PNP, ang pagpapaliwanag hinggil sa pagkakaladkad ng pangalan nito sa paggamit ng isang sexy model sa kanyang calling card para makaiwas sa traffic violations. Ang kay PNP PAO Chief Superintendent Wilben Mayor, hintay na lamang daw munang dumating mula ho sa Malaysia si Director Ignacio para masagot nito ang nasabing kontrobersiya. Nabatid na umani ho ng batikos mula sa mga netizens ang post ng Facebook user na si Liza Agustin, bunsod ng pagmamalaki nito dahil daw sa calling card na nasabing opisyal ay makailang ulit na siyang nalulusutan o makailang ulit na niyang nalulusutan ang coding ng MMDA. Kasama sa post ang larawan ho sa likuran ng calling card ni Ignacio na may nakasulat na please assist my EA. Samantala, mahigpit na pinalalahanan ngayon ng Philippine National Police sa mga traffic enforcers na huwag kilalanin ang anumang calling cards ng sinumang police official at personnel sa pagpapatupad ng mga traffic laws. Ginawa sa Brigada News FM ngayong umaga ni PNP spokesperson Chief Senior Superintendent Wilben Mayor ang naturang pahayag sa harap ng panibagong iskandalong kinasangkutan ng isang police official kung saan ipinagmayabang pa sa social networking site ng FHM Philippine Pen-Up Girl na si Eliza Agustin ang police connection nito gamit ang signed calling card ni PNP Directorate for Plans Chief Police Director Alexander Ignacio. To avoid abuse, law enforcers on the ground should not recognize anything, especially ang mga calling cards na yan. Pag may napakita ng calling cards, huliin nyo lalo. Ang tinig po ni PNP spokesperson Senior Superintendent Wilben Mayor. Brigada Balita Nationwide. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Bagamat bahagyang bumabaho ang volcanic earthquake at rockfall events sa nag-alborotong bulkang Mayon, patuloy naman ang pagtaas ng volume ng ibinubugang asupre sa bungangaho ng bulkan. Sa special monitoring ng Philippine ng PHIVOLCS, nasa mahigit 1,421 tons bawat araw ang ibinubugaho nitong asupre. Ibig sabihin patuloy umano ang paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Natili pa rin sa alert level 3 ang bulkan at hindi masabi kung kailan ito sasabog. Sa ipinakita ngayon ng bulkan, dalawang klase ng pagsabog ang pinag-aaralan ng PHIVOLCS na posibleng maganap, kabilang yung volcanic eruption kung saan ay mas maraming pyroclastic materials ang maaring ilabas at ang strombolian eruption kung saan mas maraming lava ang ibubuga kesa sa pyroclastic materials. Pinapaigting pa ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa mga lugar na nakapaloob sa tinalagang 6-kilometer danger zone sa palibot ng Bulkang Mayon sa harap ng mga kaso ng pagnanakaw sa mga naabandonang kabahayan. Ayon kay AFP Rescue Team Leader Captain Sigfred Encarnado, kabilang rin sa kanilang binabantayan ay mga naiwang mga alagang hayop sa lugar matapos ang sapitang paglilikas ng mga apektadong residente. Samantala, alert level 3 sa Bulkang Mayon mananatili pa rin. Posibleng pagsabog dahil sa patuloy na pag-init ng sa loob ng bulkan. Ibinabala Sandy Madarcos, ibrigada mo! Brigada! Ipinapanatili pa rin ng PHIVOLCS ang alert level 3 sa Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ito'y dahil sa hindi pa nakikitaan ng mga senyales para magkaroon ng mas mababang alarma para sa mga nakatira sa mga lugar malapit sa bulkan. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Zulidom, tuloy-tuloy ang abnormal na aktibidad ng bulkan lalo na sa crater nito dahil mayroon pang papaakyat na magma at ang pag-iinit sa crater na maaaring maging sanhi ng mas malalang sitwasyon ng bulkan. Mas mataas din umano sa normal na level ang goal level ang pagbuka ng sulfuric acid sa bunganga ng bulkan na dapat bantayan ng gusto sa araw-araw na monitoring. Kaugnayan narito
narito ang tinig ni PBOX Director Renato Solidom. Patuloy na namamaga ang bulkan, mataas ang antas ng sulfur dioxide gas emission rate. Meron pong kaunting volcanic earthquake na naitala at meron pang ilang mga rockfall event na ibig sabihin dapat paghandaan ng mabuti ang ating Mayon volcano. Kasi kahit po nandun po sa taas ay wala pong nangyayari, meron pang papakit ng magma. Si Director Renato Solidom at yan ang report para sa Brigada Balita Nationwide. Brigada Sandy Matarcos, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala, ang mga Pinoy peacekeepers naman mula sa Golan Heights, may heroes welcome sa Malacanang mamaya. Si Brigada Leo Navarro malikdem sa detalye. Brigada Leo, i-brigada mo! Pangungunahan nga ni Pangulong Noynoy Aquino ang heroes welcome ngayong araw sa mga Pinoy peacekeepers na nanggaling sa Golan Heights kamakailan. Alas 10 mamaya isasagawa ang heroes welcome ceremony para sa 7th Philippine Contingent sa Golan Heights sa Rizal Hall sa Malacanang. Matatanda na nalagay sa alanganing sitwasyon ang mahigit 70 Pinoy peacekeepers matapos ang standoff sa mga rebelding Syrian kung saan hindi sumuko ang mga sundalong Pinoy. September 19 ang makabalik sa bansa ang mga sundalong peacekeepers o mas maaga ng 2 linggo sa original schedule ng pag-uwi ng mga ito dahil sa lumalalang sitwasyon sa nasabing lugar. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Samantala, muling nagpaalala ngayon ang Malacanang sa mga Filipino national sa Hong Kong na iwasan ang paglahok sa mga kilos protesta sa naturang lugar at iwasan din ang pagtungo sa mga areas na sentro ng mga demonstrasyon. Sa isang pahayag, pinalala pa ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na tumutok na lamang ang mga ito sa kanilang trabaho kaysa lumahok sa mga political issues sa naturang Special Administrative Region. Dagdag pa ng opisyal, patuloy na nagmumonitor din ang Philippine Consulate sa mga kaganapan sa Hong Kong para matiyak ang kaligtasan ng mga kababayan. Sinasabing umakyat na sa 40 katao ang nasugatan sa nangyaring sagupaan sa Hong Kong at mga pro-democracy protesters. Tinatayang mayroong namang 175,000 mga Pinoy ang nakabase at nagtatrabaho ngayon sa Hong Kong. Kasabay ng pagpapalit ng PNP-PAO chief ay nagpatupad na rin ng kalintulad na balasaan ng Armed Forces of the Philippines. Sa ginawang seremonya sa AFP headquarters, formal nang inilipat ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala ang pwesto bilang hepe ng Public Affairs Office Chief kay Lieutenant Colonel Harold Cabunok. Si Cabunok ang dating commander ng Civil Relations Group at nagsilbi rin itong tagapagsalita ng binuwag na National Capital Region Command o NCRCOM. Pinalitan ni Cabunok si Zabala na nakatagda namang sumailalim sa schooling sa Australia bilang bahagi ng kanyang career advancement. Matili naman sa pwesto si Major General Domingo Tutaan bilang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, live mula po dito sa Brigada National Headquarters. Yan ang unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy lamang ang pakikinig ninyo sa Brigada News FM para sa iba pang mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, ito po ang inyong mga naging brigada, Weng de la Peña at Brigada Jun Mendoza. Sa programang hatid ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Maraming salamat at buenos dias, Pilipinas. Buenos dias, Ka-Brigada! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule.